Bumubuti nga ang ugnayan ni Doc RJ at ito nga si Annalyn maging itong si Lynette. Subalit nagiging worse naman ang kalagayan nitong si Moira at si Zoe dahil ramdam na nga ni Moira na unti-unti na ngang lumalayo ang kanyang asawa sa kanya. Wala kasing kamalay-malay itong si Moira na naaalala na nga ni RJ ang tungkol sa final niyang annulment dito sa kanya dahil talagang desidido siya na iwan ito. Subalit hindi nga niya ito binanggit pa kay Moira. Ngunit alam ang katotohanan ni RJ na talagang mahal niya nga itong si Lynette, kaya naman unti-unting lumalapit na nga ang kanyang loob dito. Gayon din sa kanyang anak na sinabi niya noon na babawi siya dito dahil alam niyang marami siyang naging pagkukulang nito at maraming pahirap ang nangyari dito nga kay Annalyn dahil sa kanya. Kaya naman nga itong si Moira ay galit na galit palagi. Makita nga lang na magkasama itong si Lynette at si RJ ay kung ano-ano na nga ang kanyang iniisip. Napagkasundoan na nga ni Lynette at ni RJ na maging magkaibigan na lamang para na lamang ang kanilang ugnayan sa kanilang anak. Subalit hindi nga makapapayag itong si Moira kahit na lumapit si RJ sa kanilang mag-ina dahil pakiramdam niya talaga maaagaw na ng tuluyan ang kanyang si Robert. Siyang hindi naman nagkakamali dahil talagang wala namang pag-ibig itong si RJ dito nga kay Moira. Lalo't alam na nito ang tunay na ugali na talagang hindi kakayanin ni RJ. Dahil nga sa ginawa ni Moira na nag-iskandalo ito doon sa Estridge, sinabunutan nga niya itong si Lynette nang makita na binibigyan ng cake nitong si RJ. Subalit ang cake nga na yun ay para sana kay Annalyn bilang pasasalamat ni RJ sa pagtulong sa kanya nung gabing nasiraan siya ng sasakyan. Kaya naman mag-confirm nga ni RJ na talagang may kakaiba sa ugali at may tinatago itong si Moira dahil kung saan-saan na nga lang itong sumusulpot at tela ba may tinatago na ayaw niyang malaman. Noong magkasama nga sila ni Giselle ay bigla na rin siyang sumulpot doon. Kaya naman halata na nga ni RJ na may tinatago talaga itong si Moira na dapat niyang alamin. Maaring tama nga ang sinabi nitong si Giselle na talagang kailangan na nga niyang tanggalin ang SPE ng Apex na pinirmahan niya para nga pamunuan itong si Moira. Wala nga kasi siyang kamalay-malay na inuuto lang siya ni Moira dahil nga may amnesia siya at wala siyang naaalala sa nakaraan. Sinasakyan lang niya ang pagkakataon. Ngayong may unti-unti na siyang naaalala at nakikita na nga niya ang mga ginagawa ni Moira, ay oras na nga para bawiin na niya ang lahat. At hindi deserve ni Moira na pamunuan nga ang Apex, lalo't puro gulo lang ang kanyang dinadala at sakit sa ulo ng Apex. Dahil nga sa isang video na nakita ni Zoe na magkasama nga itong si Lynette at si RJ sa pag-rescue kay Annalyn doon nga kay Aling Milba, ay nagagalit siya dito at talagang pinuntahan niya ang kanyang tunay na ama na si Doc Carlos. Dito'y marami siyang sinasabi na hindi maganda at sinabi pa niya na maigi pa daw para sa katahimikan daw at sa ikabubuti daw ng lahat, ay sinasuggest pa niya na hiwalay na nga itong si Lynette. Balit na disappoint nga lang itong si Doc Carlos sa kanyang mga narinig dito sa kanyang anak na si Zoe. At sinabi niyang anak lang siya at wala siyang karapatan na pagsasabihan siya kung ano man ang gusto niyang gawin sa buhay niya. Mas lalo nga tumitindi ang hinuhaan ng mag-ama dahil alam nga ni Zoe na talagang kamping-kampi itong kanyang tunay na ama dito nga kina Annalyn at Lynette. At yun ay hindi niya matatanggap dahil nga instead na ama siya na talagang pro-protector nga dito kay Zoe, ay sa kabilang panig nga ito pumapanig dahil sa hindi nga rin maganda ang ginawa nilang mag-ina, kaya naman hindi nila masisisi si Doc Carlos kung yun ang kanyang choice na pumanig kina Lynette at Annalyn. So yun guys, pakabangan natin kung hanggang kailan nga nila dadalhin ang mga lihim na matagal na nilang tinatago-tago at hanggang kailan nila mapipigilan ang kanilang mga emosyon at ang kanilang mga komplikadong sitwasyon. Thank you for watching. Please subscribe my YouTube channel. Bye!